Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag ng subscriber mga pre. Bukas na kaya yung sinasabi ni Sara na God save the Philippines? Ha? Pakinggan natin si Atty. Enzo. May totoo dito sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Mag-people power na raw ang mga DDS. Ito ang pamagat nitong thumbnail ni Atty. Enzo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, eto mga kabunyog, pag-usapan natin itong magaganap na mga rallies, magaganap na mga rallies ng mga DDS sa ika-80th birthday ni dating Presidente Duterte. Nagaganapin po yan sa March 28. Yan, March 28 po, sa Biyernes na yan. Nag-schedule ang mga DDS, nanawagan ng mga DDS ng iba't ibang mga rally sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa Davao, sa iba't ibang lugar ng Mindanao, ibang bansa daw may mga rally. Pinagmamalaki nila ito daw ay ang pinakamalalaking rallies ng grupo ng mga Duterte. Isasabay ito, itataon ito sa birthday ni Duterte sa Biyernes, sa March 28. Mayroon pa nga akong nabasa na ang challenge daw nila, ipapakita nila sa buong mundo na ito ang pinakamalaking coordinated na rally sa buong... Tiba-tiba yung mga coordinator nito. Sa dami ng pera nito si Duterte. Kaya niya ito. Gagawa daw sila ng Guinness Book. Papasok daw sila sa Guinness Book of World Records. Ayon sa National Security Council, sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police, handa na sila. Handa sila dito, minomonitor nila closely, pinaghahandaan nila, anumang mangyayari, kahit worst case scenario, pinaghahandaan nila ito. Ayon sa National Security Council, yan. Wala tayo threat sa security na tayo sa Davao City, pero hangyo lang yun nato. Ang tanan ma'am, giawhag nato nga magbinantayan ta kanunay sa atong palibot. Ang best practice nato dito sa Davao City, ang una mo na ay makita, may salita, mag-report sa mga uniform person na naa. Ay nako, hindi namin naiintindihan sinasabi mo. Hepe, sana nagtagalog ka lang o nag-English. Tuloy. Sa mga pampublikong lugar. 2 araw na lamang at muling magtitipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa isang solidarity rally sa Freedom Park sa Davao City. Layon ng kanilang pagtitipon na makuha ang hustisya para sa dating Pangulo na nahaharap ngayon sa paglilitis sa International Criminal. Ano ba yan? Nahaharap nga sa paglilitis. Di kung walang kasalanan, di mabibigyan siya ng hustisya. Dalawa lang, di ba mga friend? Kung mapatunayan may kasalanan siya, o di nabigyan ng hustisya yung mga nagreklamo sa kanya dyan sa International Criminal Court, ano ba namang katangahan yan? Alam niyo mga boss, no? Sana ito share nyo. Kayong mga sumasamba rito sa puon nyo, meron pong Diyos. No, meron pong Diyos. Hindi ho si Digong ang Diyos nyo. Si Digong ho, sinasabi na niya paulit-ulit, doon ho siya pupunta sa impyerno. Yung anak naman ito, siya raw magiging presidente ng impyerno, yung si Sara. Ano ba kayo? Kayo ba, ano ba ang relihiyon nyo? Kung katoliko kayo, puta. Magsimba po kayo, magtanong kayo sa pare kung tama yung mga pinaggagawa nyo. Baka yan kung ibabayad sa inyo dyan, kulang pa. Ha? Hindi ho. Tuloy natin. Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Malaking bilang man ang inaasahang makikibahagi rito. Inihayag ng pulisya na handa sila sa worst case scenarios. Wala, pridad ang inihahanda ng pulisya. Lalo't inaasahang higit 20 hanggang 30,000 individual mula sa iba't ibang probinsya ng Davao Region ang makikibahagi sa pagtitipon. Marami hong mga kababayan natin dyan na hindi naman ho kay Duterte. Madadamay pa sila dahil sa kaguluhan itong mga gago na to, sa totoo lang. Tiwala ang Davao City Police na mapananatiling mapayapa sa kabuuan ang pagkilos, lalo't napatunayan na ang pagiging disiplinado ng mga Davaoenyo.
naagid kayong mga ginahimo sa mga like war scenarios na mahitabo during mga events sa rally diri sa aton sa Sarano. Natin mga naka-standby, PNP personnel ma'am, like the SWAT team, natin mga standby po na ma'am from DCT Mobile Force Company. Hindi ko maintindihan, mga boss. Yun lang ho yan. Mga tao na to, oo. Hindi kayo, mag-isip naman kayo, unang-una na, mga paren, ha. Yun hong inyong pinapanginoon, wala ho dyan sa Davao, nandun ho sa Dahig. At yun nga, naharap siya sa kasalanan na crimes against humanity na hindi pa naman napapatunayan. Kung hindi mapatunayan, di lalaya si Digong. Dito wala namang makapagsampa ng kaso kay Digong. Di ba? Ano ba namang utak yan? Meron pa kayong mga sinasabing zero remittance sa mga nasa ibang bansang mga tanga. Puta na. Sino maapekto ang zero remittances nyo? Yung mga kamag-anak nyo rin. Ano ba namang katangahan yan? Sobra naman. Ito sana i-share nyo to. Makarating sa inyo to mga kung ano nga kayong pinapanginoon nyo itong sila Kibuloy. Magdasal ho kayo. Magtanong po kayo sa pare. Diyos ko. Ito sinasamba nyo, minumura nga yung Diyos eh. Oh, diba? Umayos kayo ba? Maniwala kayo, hindi ito biro, mga friend. Wala hong, ang politiko ho, pag naipit na, kagaya yung mga ganyang mga dynastiya na yan, wala hong halaga ang buhay sa mga yan. Worst comes scenario, wag naman sana. May nagbato ng granada dyan sa pagtitipon ninyo, ang dami hong mamamatay. Para mapagbintangan lang na kayo tahimik na nagsisigaw ng Duterte, bring back. Kayo, binalibag ng granada. Hindi nyo alam kung sino ang bumalibag. Siyempre, ang nasa isip ninyo, yung mga kapulisan, mga ganon. Hindi ho yan. Naku. Bagay, magandang abangan to bukas, mga friend. Bukas na ho di ba? Yung birthday nito si Digong, di ba? Kaya, ako. Samahan na lang ho natin ng dasal na wag sana mali ako. Oo, sana mali ako. Hindi ho mawala-wala sa isip yung Plaza Miranda bombing. Oo. Nandun dapat yung tatay ko may sakit. Hindi siya nakapunta. Kaya nagulantang na lang siya nung sinabing yun nga, binomba ang Plaza Miranda. Na liberal party ko yung tatay ko. Nung nabubuhay pa. No? Dinaanan ho siya ng grupo, may sakit ang aking tatay, kaya hindi ho siya nakasama. Oo. Hindi ho malayo mangyari yan. At kung people power ang iniisip ninyo, hindi ho kayo, malabo ho magtagumpay yan. Dadana ko ang dugo. Hindi ho kagaya ng people power 1 na although nagsisigaw sila na pero ang nakaprant ho, mga kaparian, madre, mga PWD. Ang hawak po nila, rosaryo. Nagdadasal po sila habang sinasalubong nila ang tangke. Nagtatatarang nga ho itong si, nakatandaan nyo ba? Nagtatatarang itong si, sino ba yun? Yung chief of police nito, si Marcos Sr. Limutan ko. Javier ba? Ano ba yun? Javier ba yun? Mapatay na rin yun oo. Sabi niya kay Marcos, natatalo tayo, we must do something. Gusto na tirahin ni nung chief of police yung kanyang kalimutan ko pangalan nun. Sino nga ba yun? Kung naka-live ako, sasabihin niyo sa akin yun, di ba? Basta Bier Bier. Fabian Ber pala, si Fabian Ber. Medyo matalas pa isip ko. Ang sabi ni Marcos, disperse the crowd without shooting them. Yun ang sabi ni Marcos. Ayaw ni Marcos na doon. Pero si Fabian Ber talagang, hindi pwede to. Gagalit talaga siya. Hindi na yung kumugulo dyan, sabi ni Ferdinand Marcos. Kasi nga, alam ni Marcos na yung mga nasa front, mga kaparian. Eto, saan kukuha kaparian to?
Pag ito talagang dadanak ang dugo. Tama ang sabi ni Sara Duterte, God save the Philippines. Wala na ito mga boss Kumbaga sa taya pato na nga sabi ni Secretary Llamas. After this gulo na to na gagawin nila bukas, rally na naman nato. Sasabi nila pwede raw ilagay sa Guinness Book of World Record pinakamalaking rally. Kaya nila sa dami. Trilyon yata ang pera ito sa bilyon. Pulong lang 51 billion, di ba? Mga confidential fund, di ba? Talagang marami yan. Maraming kikitang organizer dyan. Sa halip na 500 o 1,000 bibigay, 300 lang. Sa hirap po ng buhay, sasama na ho yung mga yan. 500 na lang, sige na. Wala dito yan, mga yan. Ewan ko nandiyan si Pulong. Baka ang pinagsasabong lang nito, yung mga tao, tsaka pulis. Pero sila wala. Yung may likhaan itong mga rally. Yung may birthday, nandun sa dahig. Naka-air-conditionadong kulungan. Pero sana mali ako talaga. Dyan, sa rally na yan, siguradong marami hong kasama dyan ng mga rebelde. Dahil sabi nga, balitaan nyo, yung mga, parang sila Nurmiswari yata, na nando sa bahay ni Pulong, nung isang araw yung mga ng leader ng mga rebelde. Madugo po ito. Sana nga mali tayo. Sana hindi. Dasal. Mamayang gabi, dasal po tayo na wag sanang mangyari yung nasa isip ko. Guguluhin talaga nito Sabi nga nila, Llamas, sanay magtaob ng lamesa. Itong Duterte, may plano lulusubin ng Malacanang, mga ganun ganito. Handaan nyo na ho yung mga mga fire truck. Yun ang panlaban ng panahon ni Marcos Fire trucks. Lalagyan ho yung fire trucks ng mga tubig galing sa Pasig River, ang baho. Pagdating nga, dyan sa may rekto, malapit lang ho kami sa rekto. Kaya kitang-kita ko ho talaga kung ano nangyayari noong mga panahon ni Marcos na mga pupunta sila Mindiola, kung ano, hindi ho sila makakarating. Ang dami, marami rin. Di-disburse na yun, bibiray ng babaho, takbuhan na sila. Mga tear gas, kung ano-ano, ang gulo. Ang gulo talaga nung panahon ng Marcos Sr. Dahil nga yan, mga gusto nilang ibaksak, mga ganun. And come to the point, dumalik na rin ang dulo. Natapos ang rehimeng Marcos Sr. Bakit? Hindi ho si Enrile, hindi ho yung hunasan na yan, hindi. Kaparian ho ang gumalaw. Rosario kontra baril. Yun ho ang nangyari. Kung ganyan sigawan kayo na sigawan dyan, tapos patay kayo dadanak ang dugo. Pakinggan ho ninyo nung panahon na tumatakbo si Bongbong Marcos bilang presidente. Kasama pa nung anak niya, si Sara Duterte. Pero tignan mo kung paano mangampanya si Duterte. Kung paano niya ikampanya yung katandem ng anak niya na si Bongbong. Ito. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Basta alam ninyo. Not really a warning. Ayun ho siya. Kung paano niya ikampanya yung presidentiable ng kanyang anak. Di ba? Eto na naman siya. Talagang dapat talaga to. Pero mga friend, dapat talaga si itong administration Bongbong, magbalik na kayo ng ICC. Ano pa ba iniisip ninyo? Buti nga may ICC. Kung walang ICC,
Oh, di ba? Ang pinag-iisipan nyo, wala namang masamang magbalik, di ba mga boss? O, ito na naman siya, oh. Bata pa dito, oh. Ayan, oh. Oh. Yan yung mukha niya, oh. Oh. Pero, kinikriticize na niya rito, yung boss ng anak niya, presidente. Oh. Oh. Your performance is dismal, failure. Ano mo? Kala mo naman yung anak niya, hindi failure. Talagang wala, talaga. Hindi naman kita iniinsulto, pero Ano? yung para sa akin, yung performance mo is until now and still is a dismal failure. Wala kang Akala mo naman yung performance ng anak niya, hindi failure. At yung performance na ito, ano masasabi ninyo? Ayun na nga nandun siya sa ICC, di ba? Talagang mas failure pa sa di lang failure. At yung pagmumukha lang na ito, failure na rin eh. Tingnan mo. Oh. Ayun yung mukha, oh. Oh. Tuloy natin. Ano sabi nito? puro ka English. Lumaki kasi sa Amerikano, maganda yung English mo kaysa akin. Well, I know, even if I talk in English, there are a lot of things that we have to deal with. Tignan mo kung paano niya gaguhin yung presidente ng anak niya to. Boss ng anak niya, di ba? Kasi vice president yung anak niya, binigay naman lahat. Pati ang laki ng confidential pa na ninakaw ng anak niya. Pero pinipintasan niya si Marcos. Pero yung anak niya, puta, perfect ba yung anak niya? Di ba? Tuloy mo, ungas. I can also talk in a way that they do, but bakit ako magpahipokrito? Bisaya man ako. Eto pa siya, oh. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Throwback ho ito, mga boss. Oh. Kung paano niya binabastos yung presidente. Hindi naman siya inano. Wala namang ginagawa sa kanila, di ba? Oh. DepEd Secretary anak niya, co-chair pa ng MTF Health Kakak, o tsaka ano pa, Vice President pa, ang laki ng pera. Hindi pa rin nadala, ano? Oh, buti nga sa'yo, binigay ka na sa ICC, hype ka. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Sino ba may kasalanan? Alam mo palang drug addict, bakit pinatakbo mo anak mo sana, anak mo pinatakbo mo presidente? Tanga talaga rin to, no? Mga boss, tangin na. Sino nagkaroon tayo ng presidenteng ganyan? Ang Pilipinas, kawawa. Pero patuloy pa rin itong mga puta. Bring back daw si Duterte. Ay talaga mga friend. Pag hindi... Anyway, siguro naman yung mga kapanalig pa rin ito dyan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Abi, magising naman kayo. Tapos na to. Huwag nyo nang ipaglaban pa. Oh. Si Hunasan daw, 1 milyong perma, tsaka to si Marcoleta. Para raw padala sa ICC. Wala na ho yan. Sabi na nga ni Sara Duterte, hindi na babalik. Tapos na. Oh, sabi naman ni Justice Secretary Remulla, done deal na yan, tapos na. Ano ba kasi problema? Pagtatanggol nila anak ng pating, oh. Ayaw niya magpahawak sa puti. Pero yung mga abogado niya, puro puti. Ba't di ka makakuha ng abogado mong Pinoy? Oh. Di ba? Tsaka alam niyo mga friend, kung ako talaga dito, totoo tapang nito, hindi na niya dapat pang ano to. Wala nang, gagastos pa siya, kilakupan-kupan, nalalaki na yung mga babayad dyan. Pagtanggol niya yung sarili niya doon. Oo, di ba? Hindi naman to tanga eh, para malaman, hindi niya malaman yung mga pinagagawa niya. 181 ha, sa ngayon pa lang ha, yung mga ebidensya na inihaharap ng prosecution, no, di ba? Paano niya sasagupain yun? Gaya yan, yung mga kung ano, sinabi niya sa Senado, ipakikita lahat yan dyan,
Sa sarili niya, alam niya. Di ba? Tsaka inamin naman niya na yan, di ba? Oh. Kung ako may kasalanan, I'll rot in jail. Pero gusto ko dito ako makulong sa Pilipinas. Oh. Sa ICC naman daw, sinasabi niya rin, oh, pwede akong umarap sa firing squad para maging Rizal ako. Kung bibitayin naman ako, I will hang myself. Sabi niya, di ba? O di, yun ang isagot niya para matapos na madali itong ano to. Tsaka yun nga, tumigil na sila. Ano bang ano nila? Yan, bukas kung sakasakali, di ba mga friend? Kung magtatagumpay sila, pero malamang nga to mga friend, tayapato ito bukas. Oo, sa laki ng inaano nito, malamang, pero yun nga, sana mali. Dadaanan kang dugo. Hindi ho yung ganyang klase ang aatrasan ng gobyerno. Oo. Kaya lang ho nanalo ang People Power 1 tsaka ang People Power 2. Bumaliktad ho yung mga ano eh. Oo. Tsaka yun nga, mga militar. Pero, ang alam nung mga ano, ang uupo ay matino. Hindi rin pala matino yung naiupo. Di ba? Oo. Maliban kay Corazon Aquino. Kaso hindi naman nahawakan ni Corazon Aquino ng maayos ang kanyang administrasyon dahil siya hindi corrupt. Paano yung mga gutom na nangagutom ng panahon ni Marcos Sr. na nagsialis na rito sa bansa. Walang eleksyon, lahat. Nung nakabalik, agawan sila doon sa kapirasong buto na naiwan nung Marcos Sr. Sino yung kapirasong buto? Di tayo. Di ba? Kaya tumaas na ng tumaas ang utang. Hanggang ngayon, trilyon-trilyon na yung utang. Ano nangyari dyan eh? Panahon ng Marcos Sr., billion lang yata utang eh. Wala pa. O whatsoever. Pag ano ni Marcos Sr. nawala na, ayun na, lalong lumobo ang utang. Pagdating naman kay Duterte, yung inutang mula nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang panahon ni Pinoy, isang termino lang nilapang ni Duterte. Dinoble niya. Gano'n nangyari sa inisigaw nitong mga ungas na to na Duterte. Ay, ewan ko mga pre. Bahala na si Lord. Sana mali tayo yung God Save the Philippines na sinasabi ni Sara Duterte Diyos ko. Dadana ko ang dugo. Maniwala kayo, dadana ang dugo. Pag talagang nanggulutong mga ano ba yung DDS? Davao Death Squad ba yun? Devil Death Squad? Hindi ko alam Mag-collab na po tayo mga boss. Paulit-ulit kayo, mga naniniwala pa rito, magdasal po kayo, magsimba kayo, magtanong kayo sa pare kung tama yung mga ginagawa ninyo. Diyos ko. Para kayong mga baliw. Basta bukas mga boss, talagang nakakaba po yan. Totoo lang. Hindi ho biro. No? Rick Panoy, shout out. Susan de la Cruz, gandang gabi Karox at sa mga kawareos. Tama ka. Na-deal na ang pusoy na di na pwedeng humirit. Yun nga, tapos na eh. Na-deal na. Kaya ngayon, titignan na lang yung baraha. Maglalaban ang baraha ni Duterte at ang baraha ng ICC. Ganun, kung sinong pull de pull o kung sinong lock. Diba? Susan de la Cruz ulit to. Hirap talaga kausap yung mga di nakakaintindi o sadyang tatangahan na lang. Alam mo pala na di na maibabalik, umuwi ka na at harapin mo ang mga impeachment mo. Yun, totoo. Tatangahan na nga rin eh. Yun nga, yun ang problema natin. Baka yun nga yung bukas, yung God Save the Philippines na sinasabi niyan. NDL, Game Paul, shout out. Joey Tabilia, shout out. Susan de la Cruz ulit Wag mo nang pakinggan yan, Karox. Walang sense. Wala nang interesado sa mga pagsasabi niya. Paulit-ulit na lang sakit na sa tenga. Totoo. Joey Tabilia ulit Sino ba yung nagtanong na puro Sagot naman ni Sara. Ewan ko sa inyo. Ikaw lang, Joey. Hindi nga eh. Joey ulit May dodong bungal, may dodong kung ano-ano naman, baka sa susunod, may Bertong Bayag naman. Oo nga, yun nga.
Kung ano-anong mga pangalan, 2,000 yun. Walang record sa, talagang mga ghost student, ang dami, puta. Gregorio Ubas, watching from Pagadian City, shout out. David Ariel Mendoza, shout out. Good afternoon, Karox. Dapat nga po ay move on na sina Sara Jing at mga kapatid niya. Sinabi naman ng gobyerno ng Pilipinas na wala na sa kamay nila ang kapalaran ni Digong. Alam din naman ng SC natin yan. At saka sino pa ba yan? Nagtatanong kay Sara Jing, pot-pot ay puro alang ang naririnig ko sa kanya. Ewan ko ba sino yung tatanong niyan. Bianey Banson, shout out. Uwi ka na, Sara, para harapin mo ang impeachment case mo. Yun nga eh. Pero yun nga, yan na ano ko eh. Nasabi baka yan na nga yung taya na pato eh. Wala na talaga eh. Bukong-bukong sila. Oo, pag talagang diniinan, nasabi ko, di ba? Pag diniinan talaga ng gobyerno, to tapos to. Oh, yung mga kasong sinampan ni Trillanes, hindi ko maalam kung ba't di pa gumagalaw. Buti, puro Nobel recommended yun. Kilapulong. Oo, sa bayaw niya. Oo. Yeah, pero Lisa Cruz, shout out. Paiba-iba sinasabi, sabi niya. Lisa ulit oh. Binaliktad na naman, wala sa batas. Kayo gusto nyo baluktutin ang batas. Totoo. Librado Ludovico, shout out. Thank you Lord sa pag-usad ng kaso ni Tandang Dorian Dutay. At ito namang si Sara Butangera, Tambalustay ay parang hilong isda. Parang hilong isda yan. Ang karma, yung mga dinambong ninyo sa lapi ng bayan, shame unti-unting mauubos. Buti nga sa inyo mga induropot na halimaw. Pwe. Shout out Michelle Edwin, my friend. Berhinya Chongko, shout out. Yes, tama po kayo. Dapat lang bang pagbayaran niya? Totoo. Virginia Tongkol ito. Tagumpay, Pilipinas. Pagdusahan niya, kasalanan niya. Yun lang yun eh. Librado ulit to. Arox, napanood ko si Bad na si Pulong Dutay ay tumakas na 10 bansa. Puno ang pupunta. 16, sabi ni Sir Bad. Bakit hindi kasama ang Timor-Leste sa listahan ng bansang pupuntahan? Mukhang gagayahin niya si Tevez. Goodbye, Pulong. Kalat ni Baya, shout out. Duterte na naman ulit tayo. Kung ganon, Duterte. Mga ugok, patay tayo dyan. Yun ang ano eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul dito. Bato sa magpaturo ka na lang kay Bantag kung paano magtago. Kita mo, hindi mahuli kahit patong-patong na warat nakakasa sa kanya. Yun nga eh. Erlinda Lapesero, shout out. Raul Villanada ulit to. Reaction ko lang sa mga reporters na nagtatanong kay Sara Topak na BP ay parang naglalatag sila ng mga tanong na ginagatungan si Sara Topak. Nga eh. Kalat niyo. Banat. Sige, bring him home. Dream on. Mga ungas. Yun nga, parang mga tanga, no? Shout out, Akira Milus. Ano kaya yan? Kalat ni. Get well soon, Miss Gracie. Please, wag slow down ka naman. Ingat ka palagi, ha? Sino naman niya si Gracie? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Kung tutuusin, sobrang dami ng ebidensya para patunayan ang kahayupan na ginawa ng Duterte na yan. At ito namang followers nila at alipores, wala namang mga utak ang mga yan. At isipin ninyo, pagtatanggol nila ang isang mamamatay tao, wala ba silang sentido komon? Mga abno ang mga nakakahiya sa buong mundo na ang utak ng mga Pinoy na yan. Wala sa tama, isang halimaw, ginagawa nilang puon nila. Totoo yan, Elizabeth. Ricardo Ocampo, shout out ha. Dapat di na ini-interview yan kasi wala namang katuturan ng pinagsasabi niyan. Dapat pauwiin na yan, sagutin niya yung kaso niya dito. Yun nga, dapat nga itong mainstream media, pag nakita pa, BP, ano yung magkakabi nyo? Para naman mga tulonggis. Ay, sasabihin yan. Ano ba yan? Kamusta po si anak ng putang? Ano yun?
Kita mo yan, inisnab nung Hanelet yung media, si Maris Umali ba yun? Ma'am Hanelet, hindi nilagpasan lang niya, pinakita kanina ni Batang Manila Toits, di ba? Kasi ano ba itatanungin niyo dyan? Yung mainstream media, oo. Buti pa si Idol Richard Hidarian nandyan siya. Nahanap niya si Harry Roque. Nandyan siya mismo. Hindi siya umahalo dyan sa mga i-interview si Hanelet, si Sara Duterte, Kitty Duterte. Ano puta? Wala talaga itong mga to. Sa totoo lang. Tama sabi mo, Ricardo Ocampo. Elizabeth ulit Yan naman si Sara. Ewan ko kung ano nasa utak nito. Paawa effect. Akala mo mabait. Oy, di mo kami mabobola at never kaming maniniwala sa'yo. Yun nga Hindi ko pinagkakasya ang boto. Librado Ludovico ulit Karox, di naman sa Karox, di naman sa Edmonton, Alberta, Canada. Wala namang mga zombies. At nawa naman ay walang lumabas na mga tuliling na kagaya ng hipag mo si Grace Chingsay. Shout out, Grace Chingsay. Aba matagal ka nang nasa coma. Oo naman. Gagawa ko ng vlog yan. Oo. Before Holy Week. Oo. Maganda. Sana maigis ko yung misis ko Ayaw naman. Oo. Mahihiyain kasi siya Sabi ko Para ka lang akong nagsusumbong kay Rapi Tulpo. Tatanungin lang naman kita kung bakit ka winawalang yan ng kapatid mo. Ano bang kasalanan mo? Di ba? Pero pipilitin ko siya mga friend. Rodelio Felipe, shout out. Bait-baitan si Saramaw, ayaw mo lang madagdagan ng kaso mo. Karma na sa pamilya mo yan. Perdel San Juan, shout out Good evening, Karox. Karox, ngayon lalabas ng bilyon-bilyon pera ng Duterte. Sa laki ng gastos dyan. Kaso ni Digong sa ICC. Sa mga abogado pa lang, perang malinaw na. Mahina dapat mag-hunger strike siya, magbabitay na siya. Alam naman niya sa sarili niya na kalokohan lang yung ginawa niya mga peking drug war, sabi nga ni Las Cañas, di ba? Droga-droga, ikaw ang drug lord ng all of drug lord, sabi, di ba? Alam niya yan. Kayo naman mga Pilipino, bilib na bilib kayo sa puon nyo para kayo mga tanga. Shirley Jaser, nagamit niya yung mga militar, binigyan niya ng malaking sweldo para yun ang kanyang maging army. Puta, laki. Kaya ang magandang pagkakadala niya sa Davao Mafia sa totoo lang, nasabi ni attorney ni Senator Trillanes, maganda. Nakakuha siya ng mga private army niya na ang sweldo nanggagaling sa kaban ng bayan. Diba? Yun lang kaya yung mga ibang mafia sa yung mga mafia sa ibang bansa hindi nagtagumpay. Bakit? Hindi sila gobyerno Eto dito, pero yun nga natapos din maski na siya nagpatag, di ba? Pero noon nga dami na ng kwento to. Hindi tarantan-taranta siya. Talagang ayaw niya. Pinatatakbo niya sa Bato, patakbo ka presidente. Mamaya atras. Bongo, ka. Takbo kang presidente, ako busy. Nagpapayag sila ng kandidacy, di ba? Hilong-hilo si Duterte. Inaasahan niya na siguro na baka ito na ang mangyayari, di ba? Pero kung nanahimik si Duterte, matigas ang Marcos na hindi kami mag-cooperate, hindi namin ICC. Puta na, winalagyan mo ng winalangya. Sino? Sabi ko nga, may Santo Cristo man sa dibdib yan. Kung ano pinagsasabi mo, di binigay ka na sa ICC. Di pa yan, marami pang darating sa'yo. Ayaw niyo pa huminto Shirley Jason, kunwari sa naawa sundalo at polis para mapakinabangan niya. Di ba may mga pinapatay din naman siya ng mga pulis? Kahit ginagawa nila ang tama, kaya nga tumakas si Colonel Asierto, pinapapatay niya, di ba, Karox? Yun nga. Nagsuwagan ang toro, bali ang sungay ng matanda. Nagsigawan ang mga natalo na ibalik ang sungay. Kaya lang, tinanggihan ng International Court
of cow. Chapista Bunao. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors, kuya. Si Kaufman ang uubos ng yaman ni Diggs. Ganyan po talaga pag madali mong nakuha ang kung anong meron ka, mabilis ding maglalaho, di ba? Leo Prino Leo Prinol Lanesa, shout out. Bring your confidential pan and TNT home. Priscilla Leong, shout out. Lalong lumala ang mental health ni Sarah. Impeach na yan. Totoo, wala na talaga. Noon pa naman may taliling na eh. Sila bag-ama, may matama. Oo. Si Rapin Divina, shout out. Akala ko smart ang Pilipino, ang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo nila. Di sila makaintindi. Yun nga ang problema doon, si Rapina. Priscilla Leong ulit to. Lagi naman sinasabi ni Digong na dami niyang napatay galing sa bibig niya, o di ba? Priscilla ulit to. Parang naging malala na ang mga supporter ni Digong. Nakakahiya sila sa ibang bansa, naging mga violent sila. I won't be surprised. Baka deport yung mga yan. Sana nga nang madadagdagan na naman tanga dito. Mary Chat, shout out. Sira ulo na babaeng tattoo na yan. Oh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Eman Escalona, shout out na ka. Sabi niya, Katipunera po ng Cavite, Impong Basyang Team Tiadeli po, bumabalandra at makikibaka po sa himagsikan ng mga inutil at matatapang ang apog ng mga kriminal na maitatala mo po talaga sa kasaysayan ng binubukbok na libro. Aba, teka lang, Xerox, 16 countries, pupuntahan ni Poging Pulong. Di kaya katakata yun, Xerox? Talagang katakata Tiadeli ka ha. Parang may naamoy po ako, Xerox, na mali-maletang kayamanan na hakutin at ililipat sa ibang account. Baka nalipat na. Kasi, come to think of it po, 16 countries agad-agad. At bakit po naulang? Yun nga, parang katakata talaga. Naku, Sir Trillanes, mukhang malulusutan po tayo ng madulas na palos. Ano po? Yun nga tahimik lang gumalaw si Sir Pogi, slowly but surely. Yung 16 countries, Xerox, dapat po mapapaisip ka na po nun. Talaga, ito naman si, approve agad si, si Romualdez. Red flag po dapat yung Xerox, di ba? Agad-agad, saka now lang. Kung kailan may eleksyon na yun, ha? Tiadeli ka, eleksyon ngayon, kakampanya siya, di ba? Tatakbo, sa Mayo, Agis na raw siya babalik, di ba? Kung babalik pa. Ha? Kasi yan, wala na yung ulo, no? Di ba? Napugot na, nandun na sa, pag binasahan yan ng may probable cause, yung dinimanda ni ni Trillanes, no bail yan. Tsak na papasok sa oblo yan, makikita na yung tattoo na hinahanap ni Trillanes bilang miyembro ng triad. Yun ang mabigat. Kaya talagang tong gulo na to bukas, kakatakot to, Tiadeli ka. Parang amoy ko po dyan, Xerox, may tatrabahuhing malupit po si Pogi. Kasi lalo po silang madidiin pag natuklasan ng kayamanang malupit na kanila pong kinupit. Ngayon naiipit na di na dapat masungkit, di sila papayag. Ito ay babalik. Yun nga. Kanilang gantimpala sa pagiging switik, walang paki at walang pakialam sa mundo. May magalit. Totoo yan. Bansang Pilipinas, sinagpis na kay lupit, nabaon sa utang, grabe po sa lintik. Sinong matutuwa at di mabubwisit? Wala nang magagawa kahit pa magalit. Ito ang napala dahil sa DD shit. DD shit, taga Durian City, tunay na matinik. Pag usapang pera, sino pang magalit? Walang sasantuhin ang hudas na lintik. May secret deal sila ni tatay sa The Hague. Hasta la vista, baby. Goodbye. Nakailupit, diba? Tiadeli kaya. Sam AJ, shout out.
Karox, I'll pray for your wife. Salamat sa AJ. Oo. Salamat talaga sa prayers nyo, ha. Travis Herrera, shoutout. Good evening, Sir Rox. Listener from Laguna, 2nd District. Cheers. Oh, salamat, Travis Herrera, ha. Emundo Cheng, shoutout. Ha? Itong mga bobo, mga tangang kababayan natin, alam naman nila ang mga katampalasan na ginawa ni Digong sa bayan. Mga pagpatay ng 30,000 kababayan natin na inosente. Mga pagnanakaw ng trilyon-trilyon sa kaban ng bayan. At kung Katoliko kayo o INC, parehong minura niya ang Hesukristo natin na ating Panginoon. Sa kaunting barya pinagpalit ninyo ang inyong reliyon. Sakin pala kayo. Sa pera karma ang aabutin nyo. Ay nako, ewan ko ba? Yung mundo, kung ba, paano ito? Iglesia na ito. Oo. Takin mo yun. Sumapi raw kayo doon, ligtas kayo sa dagat-dagatang apoy. Anak ng putik. Ibig sabihin, lahat tayo hindi ligtas sa dagat-dagatang apoy, sila lang ligtas. Putang na naman, ano ba yan? Ngunit siya ganito. Ano naman, mga paghabol pa namang gaganapin sa ating bansa. Itagaman ninyo sa ulo ni Bato na walang laman, wala nang mangyayari. Walang nang mangyayari pa, maski lumuha pa kayo ng bato. Totoo yun, mga tama. Mundo cheng rito, paano na yung kayong mga OFW iipitin na kayo ng gobyerno dahil nagpapagamit kayo sa mga fake na pamamaraan ng mga Duterte? Ituktok na lang ninyo sa inyong mga trabaho at pamilya ang mga tanga, bobo. Totoo. Mundo ulit, mga baliw lang ang mga tanga, bobo at mahigit sa lahat, mga walang Diyos ang mga sumusuporta sa isang nagmumura sa ating Panginoon na si Digong. Pareho na kayong sumasamba kay Satanas na dating kayong mga Katoliko pa eh. Di ba? Mga talagang mga bobo eh. Pero talagang kagulat-gulat na katangahan niya, no? Mundo, no? Putang. Bukas, ay, ako. Mundo cheng ito. Mga walang sariling pag-iisip pa ang mga naniniwala pa sa mga pautot ng mga Duterte. Daig pa ang tanga at sinto-sinto. Dapat isabay na rin kay Sara ang mga kasong plunder, sabay-sabay para matarantang hinayupak na dorobong yan. Talaga nga ayaw ko sa gobyerno ni Marcos. Siyadong malambot. Ramon Valencia, bossing, sa 100 na sinabi ni Tambalustay, parang ang hirap paniwalaan. Totoo. Jose De Leon, shout out. Saan ba nahuhuli ang isda kundi sa bibig? Ngayon, itatanong sa kanya ang narrative niyang ito. Ganito rin ba kalakas niyang sasabihin na, oo, sinabi ko ito, pero nagbibiro lang ako. Pagkataon. Glenmore Somera, shout out. Parang di abogado magsalita, di maayos magsalita. Parang ang layo ng sinasabi niya. Totoo. Jane, no? Si Rox, nag-practice ba ng abogasya si Sara sa Pinas? Kasi yung sinasabi niya, there is no case after all, ay isang pag-iwas lang sa kinaharap na kaso. Ewan ko siya. Ang abogado yan, no? Kung gaya abogado mo, puta na, kukunin mo ba yan? Jane ulit, si Rox, pagkatarak surgery, talagang lilinaw ang mata mo. Lilinaw ang mata mo, ba? Parang nasa edad 20 ka na lang. Salamat sa Panginoon Diyos. Pag naoperahan yung isang mata, 20/20 vision na yan. Sana. Salamat sa prayer, Jane, ha. Mary Grace Santos, shout out. Good morning, kuya. Kung patuloy na magpapakamangmang sa pagsamba sa isang politiko, wala silang karapatang magreklamo sa kahirapang dinadanas nila. Zombie tawag sa kanila. Baka matanggal pa kayo sa work nyo. Pagaling po kayo, pagaling po ka, Rox. God bless ka, Warriors. God bless, Mary Grace Santos. Hindi yata aware ang mga OFW sa Netherlands na kausap nila ay isang baliw. Napatawa mo naman ako, LMT. LMT ulit, oh. Hindi mabibigyan ng interim break yan sa dami ng bigat ng kaso. Totoo nga.
3J Show ulit to. Hello, Sir Rox. Alam mo, wala nang paki ang ICC sa pinagsasabi ni Sara. Understandable naman na magngawa siya na dyan sa Netherlands dahil sa nakakulong ang tatay niya. Pero siyempre, kung ano man ang mga hinangangaw ni Sara dyan, minomonitor din yan ng mga kinakakulan at baka makatulong pa nga ito sa madiin si Digong. Totoo yun. Dapat ang pinagtutuunan ni Sara ang kaso. Kailangan nila ng matibay na ebidensya para ma-quit si Digong. Kaso kung ano-anong inaatupag. Napupugian kasama si Kimo Jerry De La Rosa, magandang araw sir, mabuhay ka. Ganun din sa'yo Jerry 3J Shop ulit Si Rox, kahit ano pang gawin ni Unasan at Marcoleta, kahit 1 milyon pa ang pirmang makakuha, yun na parang mga tanga rin, Hindi po nila mapabalik si Digong sa Pinas kahit si Marcos pa ang request dahil walang jurisdiction ng ICC. Sino man, tanging ang bansang Netherlands lang. Sabi nga nung judge na French, di nila problema kung paano karating sa ICC Digong. Basta sila, ang trabaho lang nila ay litisin ang akusado, di ba? 3J Show ulit Teka, Sir Rox. Medyo duda ako dito kay Pulong na magtutur ng 16 countries, nakasagsagan ng kaso ng kanyang tatay. Paano niya may enjoy ang bakasyon kung nakakulong si Digong? Palagi ko may binabalak itong Pulong. Meron. Kaduda-duda itong galaw niyang to. Sa bagay, kung naiisip ko tiyak ding namang naiisip ng mga otoridad, diba? Pero pinayagan lumayas 3J Show ulit Alam mo, Sir Rox, palagay ko yung video ni Sara ng pagbantaan niya si BBM, Lisa at si Romualdez ay turning point to BBM, kung baga last straw that broke the camel's back ang nag-trigger kay BBM para ibigay na si Digong sa ICC, diba? Tatagal lang mo dapat magbalik na tayo sa ICC. Erlinda Aquino, shout out Kuya, kaya ang mga tanga nakakapag-abroad gaya na lang nila Kimo kasi marami silang pera galing sa kabayan ng bayan. Tayo kasi walang pera. Totoo yan Felicissimo Herrera, shout out. Nagbayad kaya? Ted, shout out Ted Kawawang Duterte, minumura noon ang ICC at umalis sa membership nito. Ngayon, gustong bumalik sa ICC dahil gustong lumayang pansamantala. Duterte, wala kayong kalaban kundi ang sarili ninyong karma. Totoo yan, Ted. Rodelio Alpilor, shout out. Ayos yan, Sir Rox. Matagal na dapat yan. Salamat, Sir. Salamat, Sir Rox. Ingat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Marilo Pabianak, shout out Jeff Ramos, shout out Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Talagang ibang-ibang pagbibigay ng hustisya sa ICC. Makakaasa tayo ng tamang hustisya. Kung nandito yan, kung ano-anong motion pa muna gagawin ng mga lawyers niya, baka nakaratay na si Mr. Duterte, di pa mauusad ang trial sa mga kaso. God bless us all po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Ay, mission accomplished mga friend. Oo. Ay, nakapagsaya na naman tayo mga boss, pero hindi ho yan masaya. Bukas may aantayin tayo. Oo. Sana mali ako. Diba mga friend? God bless. Dasal mga friend.